So what's up sa inyo mga master? Welcome back to my channel. So sa video na ito, magre-restore tayo ngayon ng sapatos. Kung napapansin nyo, yung mga dating upload ko, puro pagre-restore ng bike, tapos pag-aayos ng kotse. Ngayon, susubukan ko naman mag-restore ng sapatos. Request ng aking kaibigan, si Francis. Subukan ko daw mag-restore ng sapatos. Kaya nagpadala siya sa akin ng gamit sa pagre-restore ng sapatos. Kasi daw may mga paparestore siya sa akin ng sapatos niya. Nagbebenta din pala si Francis ng mga sapatos. Check niyo yung page niya. So una kong gagawin dito, lilinisan ko muna tong sapatos para mas maging visible yung mga kailangan kong ayusin. So after mag-cleaning, ito yung napansin kong issue. May mga crack na yung sapatos. Kailangan natapalan ng masilya. Dahil siguro sa kalumaan. Tapos, i-repaint na din para magmukhang bago. So, madami siyang maliliit na crack na kailangan tapalan ng masilya. Lalo dito sa likod, nagbakbakan na yung leather niya. Second step na gagawin ko, papahidan ko ng nail polish remover para mawala yung factory paint ng sapatos. May prep siya sa pagre-repaint tapos masilya. So maglalagay na ako ng masilya para dun sa malilit na crack. Tapos yung mga kailangan tapalan. Ito palang masilya na bili lang namin sa Shopee. Lalagay ko na lang yung link pag naibigay na sa akin ni Franz. So tinanggal ko na pala yung gloves ko kasi mahirap pala mag-apply pag naka-gloves. So next time tatry ko din gumamit ng brush baka mas madali mag-apply. Nasanay kasi ako sa masilya na pangbakal tapos pangkahoy. Yung gumagamit ng parang spatula sa pagtimpla. Ito, apply mo lang parang lotion. Tapos ang magaling dito, pag natuyo, parang leather din. Trinay ko bakbakin para siyang leather. So disclaimer, ngayon lang ako nag-restore ng sapatos. Pero tumingin na rin ako ng ibang video sa pagre-restore nito para magkaroon ako idea. So kung tingin nyo may mali sa process ko, i-comment nyo na lang para i-apply ko sa susunod. May correct ko yung ginagawa ko. Ito na yung finished product after maglagay ng masilya. Nawala na yung mga crack niya, yung malilit na crack. Ang gagawin na lang, lilihahin para magpantay bago pinturahan. Ayan, nawala na din yung bakbak sa likod. Nadala din sa masilya. Nakatatlong paulit-ulit akong masilya nito hanggang mapantay ko. Gumamit pala ako 1,000 grit na liha para dun sa mga minasilyahan ko, mapakinis ko. Ito pala, alalay lang sa pagliliha kasi pwedeng ma-damage yung minasilyahan mo. So, uulit ko na naman kung sakaling masugatan mo yung minasilyahan. Tapos, maganda,
manipis lang yung paglalagay ng masilya. Kung tingin mo, hindi naman malalim yung crack. Para hindi ka na masyado mag-effort sa pagliha. Next step, magpipintura na. Ito pala gamit kong pintura, white, galing sa online. May isasuggest ko pala na kung meron kayong airbrush, mas maganda para mas pulido yung pagpintura. Kasi pag brush lang, minsan nakikita pa rin yung mga strokes ng brush. So, mas maganda pa rin talaga yung airbrush. Next time, susubukan ko ipunan yung airbrush para mas pulido yung finished product. Mas maganda kasi talaga ang airbrush. Medyo magastos nga lang. Sa procedure pala na ginawa ko sa pagpintura, 3 layers para mas maganda yung kapit tapos hindi masyado makapal. So mag-apply na ako ng pintura dito sa likod. Wala akong ngayon available na brown kaya black na lang gagamitin ko. So, ito na yung finished product ng pagre-restore ko ng sapatos. Hindi nga lang 100% na pulido tulad ng mga nakikita nyo video kasi professional yon. Pero okay na to kasi for personal use ko naman to. Ang importante na wala yung mga crack tapos yung mga nagbakbak na leather. So, sana nagustuhan nyo tong video na ginawa ko. Abangan nyo na lang sa mga susunod na upload ko, baka mag-restore ulit ako ng sapatos. So, please like and subscribe.